5 LTO enforcer na kumuyog sa isang magsasaka sa Panglao, Bohol, sibak na sa trabaho. Diretsahan ang naging pahayag ni Secretary Vince Dizon sa ginanap na press conference sa tanggapan ng LTO. Giit niya, walang puwang ang pang-aabuso sa serbisyo publiko, lalo na kung ang nag-aagrabyado ay ang maliliit at walang kalaban-labang mamamayan. Ito ang tinura ni Secretary Dizon matapos na mag-viral ang isang video na nagpapakita ng marahas na pag-aresto ng mga LTO enforcer mula Cebu habang nagsasagawa ng anti-colorum operation sa Panglao, Bohol. Sa kumalat na video, sinasabing nakainom ang lalaki at may dalang kutsilyo. Pero giit ng biktima, siya ay isang magsasaka at gamit niya ito sa kanyang hanap buhay. Dahil sa insidente, agad na inatasan ni Dizon si Jojo Reyes na magsagawa ng masusing investigasyon sa Panglao. Ayon kay Reyes, nag-ugat ang kumprontasyon nang magbigay ng matapang na pahayag ang biktima tungkol sa operasyon ng mga enforcer. Medyo malakas kasi ang pagka-deliver ng comment ni Sir Bert na bakit ang hinuhuli nyo lang ay ang mahihirap. Doon nagsimula, wika ni Jojo Reyes. Pero punto ni Dizon, hindi ito sapat na dahilan para idaan sa dahas ang pag-aresto. I would like to announce on behalf of the Department of Transportation and the Land Transportation Office, effective today, we will be dismissing the law enforcers involved in the incident in Panglao, Bohol. Kung physical kang nilalabanan, kung binunutan ka ng patalim o weapon, ay ibang usapan yon. Kailangan depensahan ng law enforcers ang kanilang sarili. Pero kung salita lang, nasigawan ka lang o nataasan ka ng boses naman, ay dapat namang medyo magpasensya tayo at magpaliwanag ng mabuti. Salita lang naman yun hindi ka naman masasaktan o mamamatay sa salita o kahit minura ka pa. Saad ni Secretary Vince Dizon, Department of Transportation. Dahil sa pangyayaring ito, ipinag-utos ni Dizon ang pagbuo ng isang task force upang reviewin ang mga patakaran sa pagpapatupad ng batas ng LTO at LTFRB dahil posibleng nagagamit na ito sa pang-aabuso. Sa kabila ng insidenteng ito, tiniyak ng DOTR na hindi nito palalampasin ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan, lalo na kung ang apektado ay ordinaryong mamamayan. Kasabay nga ng pagsibak sa mga sangkot na enforcer, isang masusing review sa pulisya at retraining ang isasagawa paraan niya matiyak na hindi na mauulit pa ang ganitong insidente. Sa huli, pananagutan at reforma ang dapat manaig sa anumang sektor ng serbisyo publiko. Narito ang ilang komento ng netizens. Tama lang na masibak kayo sa pwesto. Nakakalungkot lang dahil sa pang-aabuso nyo, pati pamilya nyo maapektuhan. Lalo na kung sa inyo sila umaasa. Sana magsilbing aral na yan sa lahat ng law enforcers. Huwag man lamang lumaban ng patas. Dapat lang sibakin sa serbisyo ang mga walang kwentang LTO na yan. Wala silang karapatang manakit ng tao. Kahit pa mga pulis kayo, ilagay naman dapat sa tamang batas. Hindi porket LTO kayo, gagawin nyo na ang lahat ng gusto nyo. Huwag nang ibalik sa serbisyo. Masyadong abusado sa mga mamamayan. Di na sila nakakatuwa. Mga walang modo ang ganyang mga tao. Ginagamit ang kanilang katungkulan sa maling paraan naman. Alam naman natin na bawal ang magdala ng patalim. Kaya malakas loob ng tao, bukod sa nakainom, may dala pang patalim. Kaya kung oobserbahan natin maigi, ayon sa video itong tao, lumapit at kinumpronta ang mga taga-LTO. Kung wala kang dapat ikabahala, bakit ka naman matatakot sa mga checkpoint? Kung wala kang lisensya at expired rehistro mo, huwag kang gumamit ng motor o anumang uri ng sasakyan. Para sa akin, mali ang pagsimpatya sa mga taong lumalabag sa batas. Yan ang resulta sa mga LTO na ang kaya nila mahihirap lang. Takot siguro sila sa mga kotse manita dahil mayaman. Ang mga motorcycle lang ang madalas pinapara nila, hindi naman patas. Ang LTO kadalasan makikita natin sa mga operation nila sa daan. Tama naman na isibak ang mga yan para matutunan sa mga ibang LTO. Dapat wakasan na ang mga official ng gobyerno na abusado sa tungkulin, na kung umasta akala mo sila'y hari ng sablay. Dapat inisip nila kung saan nanggagaling ang kanilang sweldo sa buwis ng taong bayan.
Dapat iboto natin ang may tapang at malasakit sa taong bayan. Sa huli, pananagutan at reforma ang dapat manaig sa anumang sektor ng serbisyo publiko.